Oy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre mga ka-coffee natin abroad, kumusta po kayo? Si Risa Ontiveros, talagang kontra ito kontrapelo ito kay Pangulong Bongbong Marcos Actually, sa totoo lang kung tatakbo itong presidente, maraming mga loyalista, maraming mga supporters ng PBBM ang hindi susuporta dito kay Risa Ontiveros. May mga nakakausap nga ako na isang araw, may pagkano ito, di ba? May pagkatibak ito. Kaya ayaw nila, mas okay pa nga si Leni Robredo kaysa dito kay Risa Ontiveros. Kung anyong matatandaan, sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos itong fare hike, di ba? Una, inanunsyo na po yan na magkakaroon po ng taas pasahe. Piso ata yan, depende po no, sa mga lugar. Tapos, kinabukasan or that same day, inanunsyo din po ng ating presidente na pinapatigil niya yung pagtataas ng presyo sa pamasahe. Hindi nila naintindihan yan. Sige, syempre naintindihan natin yung mga driver. Pero may solusyon ang presidente dyan. Kasi ngayon, pinupulaan ni Risa Ontiveros, hindi ko alam kung anong gusto niyang palabasin dito, pinapahagingan niya yung desisyon ni PBBM na ipatigil yung fare hike. Kailangan mong balansehin yan. Kung presidente ka, hindi ka lang papabor sa isang side. Kailangan mong balansehin yan at sa nakararami. Ano muna yung sinasabi niya? And then let's give our analysis dito. No? Sabi niya, hirap kumita at baon na sa utang ang ating mga tsuper. At nasuspindi pa ang 1 peso fare hike. Sa madaling sabi, yung pagsuspinde sa 1 peso fare hike, not directly saying na ito yung dahilan kung bakit lalong nababaon ng mga tsuper. Huwag nating hintayin na maparilisa ang buong public transport system bago tayo tumulong. Parang pinapalabas ni Risa Ontiveros dito na walang tulong na ibinibigay ang gobyerno para sa transport sector. Sige, linawin po natin. Ano yung mga facts sa usapin na yan? Bakit sinuspende ng presidente? Ano sa tingin ninyo? Malinaw na ayaw niya ng bigat o dagdag na pabigat o pasanin para sa mga commuters. Sa milyon-milyon na commuters. Kasi kailangan mong balansehin yan. Yung pinupunto natin kanina Kapag presidente ka, hindi ka lang makikinig sa mga driver. Kailangan mo rin i-consider ang mga commuters. Pero syempre, kung ikaw ay driver, hindi naman pwede na ikaw ay pabayaan. So kung babalansehin natin, sige, by numbers, mas marami yung commuters. So kung magtataas, papasanin ng mga commuters yan, definitely, no? At kung hindi naman magtataas, kawawa din naman yung mga driver. Naiintindihan ng presidente yan. Alam ng presidente yan. Ano ba yung immediate action dyan? Fuel subsidy. Immediate yan, ha? Hindi natin sinasabi na ito na yung long-term solution. Hanggang kailan tatagal yung fuel subsidy na 5,000? Di ba? Yes, hindi yan sapat. Hindi naman talaga sasapat yan Pero at least, kahit papano, may kaunting tulong para sa mga driver. Yung mga tricycle driver nakatanggap na. Yung iba, unfortunately hindi pa. Pero makakatanggap din po sila. In fact, inanunsyo na nga po yan na palalawakin pa ito sa buong bansa. Hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa buong bansa, palalawakin pa itong fuel subsidy. Yung mga magsasaka, yung mga mangingisda, meron na rin po sila. So tinutulungan din sila. Pero kinakailangan mo kasing balansehin yung commuters at the same time yung transport sector. Pero wag mong palalabasin na walang ginagawa ang gobyerno. At as if na tinitipid ng gobyerno itong mga driver. Napakarami pong mga driver. You have to consider that, no? Napakarami mga tricycle driver, napakarami mga jeepney driver, andyan pa yung TNVS, napakarami magsasaka, napakarami mangingisda. Hindi naman lahat ng salapi ng gobyerno mapupunta sa ayuda. Ginusto ba ng presidente ito? Kasi may napapakinggan din tayo mga transport sectors, nagwewelga sila. Pinapalabas nila kasalanan ng gobyerno, kasalanan ni Marcos. Again, i-remind lang natin, ito pong problema, itong krisis na ito sa Middle East na nagresulta sa pagtaas ng presyo ng petroleum products, ganoon din po ng iba pang mga produkto, hindi kasalanan ni Marcos. Hindi niya makokontrol yan. Siguro kasalanan ni Donald Trump, o kasalanan ng mga opisyal ng Israel at ng Iran. Pero hindi po yan kasalanan ni PBBM. Hindi na makokontrol yan. Ang pwede niyang gawin ay i-minimize yung impact nito sa taong bayan, which is yun na nga yung ginagawa. Andiyan may mga libreng sakay na. Di ba? Yung 4-day work week.
kahit papano nabawasan po yung gasolina na gastos ng mga empleyado, ng mga manggagawa na kinakailangan pumasok. Ang MMDA mismong nagsabi sila nabawasan yung volume ng mga sasakyan sa EDSA na dumadaan. Ang problema dyan, ito na naman tayo sa distribution. Kasi theoretically, maganda yung hangarin Bigyan natin ng ayuda itong mga transport sector na isa sila sa pinaka-apektado. Pero, hindi yung pagsuspindi sa fare hike. Kasi ang presidente nga, binabalanse niya yan Si Risa Hontiveros, posible nagsasalita siya para pumabor, para i-please yung mga driver. Pero, hindi niya kinoconsider yung mga commuters. Di ba? Kung ordinaryong tao ka, hindi ka presidente, halimbawa isa kang senador, may ipi-please ka lang na sektor. Pero kung presidente ka, hindi pwedeng ganun. Kailangan balansehin mo. Mahirap yung trabaho ng presidente. Nagigets siya yung punto ko. Kaya napakadaling magsalita. Napakadali, sige, i-criticize mo yung gobyerno. I-criticize mo si Marcos o mali yung kanyang desisyon sa bagay na yan. Napakadaling gawin yan. Kasi ang iniisip nyo para sa isang sektor lang. Hindi nyo ang iniisip sa kabuuan. Yun yung immediate solution, fuel subsidy. Isa pa, yung emergency powers. Pasado na yun po yan sa House of Representatives. Pasado na rin po yan sa Senado. Baka nga next week, ngayon po linggo. Baka next week, mapirmahan na po yan, maging batas na po yan na nagbibigay sa emergency powers sa presidente. So ano po ang mangyayari dyan? Isususpindi po yung excise tax sa petroleum products. Anong ibig sabihin? Bababa po yung presyo kahit papaano. Narinig ko na naman ng isang araw sige kahit bumaba yan ng 10 piso o bumaba yan ng 5 piso, mataas pa rin po. Wala tayong magagawa. Mataas yung presyo sa world market, may gera. At least nga At least napababa. Kahit bumaba ng 5 piso yan, o bumaba ng 10 piso yan, malaking bagay na po yan para sa mga driver. Ang masaklap pa, yung iba din kasi sinasamantala yung sitwasyon. So kahit papano, malaking bagay yan once na matanggal na po itong excise tax sa petroleum products, bababa po yan. So yung mga nag-hoard dyan, ilabas nyo na yung mga produkto ninyo dahil bababa na po yan yung presyo. Baka kayo din po ang malugi dyan. Anyway, sige, balik tayo dito kay Risa Hontiveros. Basahin natin nasa politico.com, no? Risa Hontiveros seeks expanded subsidies for PUV drivers to prevent transport paralysis. Paisip ka, no? Anong ginagawa ni Risa Hontiveros? Kaya nababash din ito ng mga dilis Action muna. Diba? Tumulong ka muna sa magsalita. Ang problema, wala naman tayo nakikita ang tulong din galing sa kanya Senator Risa Hontiveros is calling on the government to immediately release cash assistance to public utility vehicle or PUV drivers and transport cooperatives, warning that the country's transport system could be paralyzed if aid is not expanded. Hindi siguro alam ni Risa Hontiveros yung balita. Hindi siguro nakikinig sa mga announcements, sa mga press conference or yung mga staff niya, hindi siya sinasabihan na ini-expand itong fuel subsidy o fuel assistance para sa mga affected sectors. Hindi siguro alam yan. Kasi inanunsyo na nga yan last week pa Na-post na nga rin natin yan Yung sinasabi ni Executive Secretary Ralph Recto na palalawakin ito sa buong bansa. Actually, hindi nga lang 1 month yan Tinitingnan nila baka umabot pa yan ng 2 months or 3 months yung subsidiya na yan. Hindi na siguro alam yan. In a letter to the Department of Budget and Management dated March 19, Hontiveros sought to clarify how a 30 billion peso emergency fund in the Department of Social Welfare and Developments, yung pondo na po ng DSWD, itong Assistance to Individuals in Crisis o yung tinatawag nating AICS, can be quickly repurposed to assist hundreds of thousands of drivers struggling with skyrocketing oil prices. Ano ba ginagawa ng DSWD? Nung Merkules, itong linggo lang itong linggo, Merkules, namigay na po yan. May mga kakilala tayo, tricycle driver, nakatanggap na po ng ayuda. Nakatanggap na po ng tagli 5,000. By batches yan. Hindi naman sabay-sabay lahat yan. Siyempre, kailangan mo rin i-consider yung logistics Di ba? Okay, so sige. Hindi ko alam kasi ito Gusto nila siguro, sige lahat ng driver mag-ipon-ipon kayo dito. Di ba? O sige sa Marikina Convention Center o mag-ipon-ipon lahat ng driver sa Marikina. Sa napakarami niyan, magulo yung distribution niyan. So ang ginagawa by batches,
O batch 1, o ito, o sige, 50 muna mula sa TODA na ito. O sa kabilang barangay yung TODA na to 50. Gawin natin by batches. Kaysa naman mag-ipon-ipon kayo lahat dyan, ganun din yan, pipila kayo ng napakatagal, hindi ma-distribute ng maayos yung pera. O maging cause pa yan ng aksidente. May mga machuchugi pa dyan sa tindi ng init o ng pila na kinakailangan nila pagdaanan. So kailangan nyo maging strategic ka rin. And you have to consider din yung logistics. 'Di ba? Yung iba kasi sa atin, kulang yung 5,000. Ang bagal i-release ng 5,000. Hindi kinukonsider yung kabuuan. Sabi ni Risa Ontiveros, sumulat tayo sa DBM para magtanong at maniguro sa agarang pag-abot ng tulong sa PUB drivers at transport co-op members mula sa 30 billion pesos na set aside para sa transport sectors. Sumulat pa lang siya, ma'am, nagdi-distribute na po. Update lang. Nagdi-distribute na po ng ayuda sa mga drivers. Ngayon sumusulat pa lang siya. Yan ang mahirap eh. Kaya hindi siya presidente eh. Iba ang presidente mag-isip. 'Di ba? Kaya senador siya, o sige, susulat ka pa lang. Parang Sara Duterte din ang style nito eh. Hirap kumita at bauna sa utang ang ating mga tsuper. At nasuspindi pa ang 1 peso fare hike. Huwag nating hintayin na maparalisa ang buong public transport system bago tayo tumulong. Ma'am, tumutulong na. Nagbibigay na ng ayuda. Hindi mo ba napapanood sa balita? Marami na po ang nakatanggap ng ayuda. Anong pwede niyang tulong dyan? Baka may pondo siya. Gamitin niya yung kanyang pondo. Ibigay niya sa mga driver. Diba? Mag-cost cutting siya, makatulong siya. Paano ba? O education campaign. Tulungan yung mga driver. Paano mas makakasave. Hindi ko alam kung paano. Tumulong siya. Diba? Hindi yung puna ka ng puna na kesyo walang tulong, mapaparalyze siya, etc. etc. Wala ka namang ginagawa. Kaya siya nababash ng mga dailies. O i-quote ko lang yung isang bash sa kanya ng isang araw. Ano sabi? O sa mga binyagan, sa mga special occasions, nandiyan si Risa Ontiveros. O sa mga bigayan ng ayuda, sa pagbibigay ng tulong, hindi mo makita. Baka totoo, hindi ko alam. Sabi ng mga dilis yan, pero sa nakikita ko dito, kontra ito sa gobyerno. Kontra ito sa mga desisyon ng presidente. Kaya hindi ko siya nagugustuhan sa sitwasyon na to. O siya, kayo ka-coffee, ano sa tingin ninyo? Anong take ninyo dyan? Ilagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, make sure na naka-follow na po kayo sa ating Facebook page. Click nyo lang po yung follow. Nasa YouTube, subscribe na po kayo. TikTok, subscribe na rin po kayo. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.